Isa ka rin ba sa mga umasa kay Pi Network at nagmina gamit lang ang cellphone mo? O isa ka rin ba sa mga nagdududa na baka isa itong malaking scam? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang patuloy na kontrobersiya na bumabalot kay Pi Network ngayong taong 2025. Kahit pa tuloy-tuloy ang kanilang development, marami pa rin ang nagsasabing scam daw ito. Pero bakit nga ba? Alamin natin ang buong kwento sa likod ni Pi Network, kung bakit po siya tinatawag ng ilan na scam, at ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At maliban dito, ay sasagutin din natin kung dapat pa ba nating pagkatiwalaan si Pi Network o iwasan na ito. Yan, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin kung ano ba talaga itong si Pi Network. Yan, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lamang dito. Una pong inilaunch si Pi Network noong taong 2019. Yan, inilaunch po ito ng grupo ng mga Stanford graduates. At ang kanilang layunin, gawing accessible ang crypto mining sa lahat, kahit walang mamahaling kagamitan or equipments. Kaya gumawa sila ng app kung saan pwede kang magmina ng Pi gamit lang ang cellphone mo. Dahil dito ay milyong-milyong tao ang nahikayat na subukan ito, lalo na sa mga developing countries tulad po ng Pilipinas. At syempre, dahil libre at madaling gamitin, kumalat ito ng mabilis. Parang viral na mobile game na may mining feature. Pero habang dumadami ang gumagamit or users, nagsimula ring lumitaw ang mga duda at saka tanong. Bakit parang walang malinaw na direksyon ang project? Bakit hindi po siya listed sa mga major exchanges? Ayan. Ngayon ay alamin po natin ang mga red flags na bumabalot kay Pi Network dito. Una po sa lahat, ang malaking issue ay ang kakulangan sa transparency. Yan, lack of transparency. Hindi po maipakita ng project kung paano po talaga gumagana ang kanilang blockchain. Wala pong malinaw na public data o audit na magpapatunay na secure at tunay ang kanilang system. Dahil dito, maraming crypto experts ang nagsasabing hindi ito mapagkakatiwalaan. Pangalawa ay ang data privacy risk. Hanggang ngayon, wala pong matibay na ebidensya na ang system nila ay nag-audit ng third party. Ibig sabihin, hindi nasusuri kung safe ba talaga ang kanilang app. Sa dami po ng personal data na nilalagay natin sa app, malaki po ang posibilidad na maging biktima tayo ng data breach. Yan, pangatlo. Yan, lack of technical conditions or technical foundation po ng project. Marami ang nagsasabi na parang pyramid scheme ang kanilang sistema. Mas marami kang iniimbita, mas mabilis ang mining mo. Pero wala naman talagang tunay na product o serbisyo na nagbibigay ng value sa token. Yan, dito naman po tayo sa scam issue. Yan, major industry leader calling Pi Network a scam. Sino ang mga nagsabing scam itong si Pi Network? Ngayong taon, isa po sa mga pinakamatitinding pahayag laban kay Pi Network ay nagmula mismo sa CEO ng Bybit na si Ginoong Ben Zhu. Sa isa pong post niya sa X, ito po yung dating Twitter, sinabi niya ng direkta na, "Yes, I still think you are a scam, and no, Bybit will not list a scam." Yan. Sabi niya, "Oo, naniniwala pa rin akong scam kayo at hindi namin ililista ang isang scam kay Bybit or dito kay Bybit." Yan, maliban po kay Ginoong Zhu, pati ang mga bigating crypto platforms tulad ni Coinbase at Binance
ay hindi rin isinama si Pi Network sa kanilang mga listed tokens. Malaking indikasyon ito na may duda talaga ang industriya kay Pi Network. Marami ring eksperto ang nagsasabing hindi pa rin secure ang system ni Pi. Walang sapat na proteksyon sa user data at wala ring malinaw na plano kung paano ito magiging tunay na decentralized at kapaki-pakinabang. Ngayon ay nagde-develop pa rin ba si Pi Network ngayong 2025? Sa kabila ng lahat ng batikos ay patuloy pa rin naman si Pi Network sa pag-expand ng kanilang ecosystem. Sinasabi ng mga developers nila na gumagawa po sila ng user-friendly platform at gumagawa ng paraan para mas mapalaganap ang paggamit ng Pi sa totoong buhay. May mga Pi apps, may mga Pi community events, at may mga Pi-related dApps na umuusbong. Pero ang tanong, sapat ba ito para mawala ang mga duda ng mga tao? Kahit marami na ang hawak na Pi coins, hindi pa rin ito freely tradable sa open market. Kaya maraming users ang frustrated. May hawak silang token na hindi nila ma-convert sa totoong pera. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay maraming umaasa kay Pi Network bilang crypto ng masa. Dahil hindi mo na kailangan ng malalakas na computer. Maraming nagmina nito gamit lang ang murang Android phones. Yan, Android phones. Pero dahil wala pa ring tiyak na value si Pi, marami ang na-stuck or naipit. Parang hawak mo ang ginto pero hindi mo alam kung paano ito ibenta or ibebenta. Nag-invest ka ng oras, effort, at inimbita mo pa ang mga kaibigan mo. Pero ngayon, habang wala pang official listing sa mga top exchanges at habang hindi pa rin klaro ang security nito, nasa alanganin pa rin ang halaga ng iyong Pi tokens or ating Pi tokens. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si Pi Network ay isang interesting na project na may magandang layunin. At yan po ay ang gawing accessible ang crypto para sa lahat. Pero sa totoo lang, kulang pa ito sa mga critical na aspeto ng isang tunay na crypto project. Kailangan itong patunayan na ito ay hindi scam sa pamamagitan po ng audit, transparency at tunay na utility. Kung totoo nga na gusto nilang magsilbi sa masa, sana'y ipakita nila ito sa gawa at hindi lamang sa salita. Sa ngayon, mas mainam na maging maingat tayo bilang mga crypto users. Huwag po tayong basta magtiwala dahil lang trending ang isang app. Mas okay pa rin po ang maging informed investor kaysa maging biktima ng hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.